Mark! Gandahin ang probinsya. Kaya nandiyan po ang susunod na gobernador natin. Si magiging governor, now vice governor, Cecil Marcos. At ang susunod natin na vice governor, ang ating dating gobernador, Governor Matty Manotoc. Kaya nagtataka nga ako tinatanong ko tinatanong ko sa mga kaibigan namin, bakit pang magpapalit si Matt at saka si Vice Gov Cecil? Baka magalit sa akin pero konting marites. Mukhang mag-aasawa. Kasalanan na rin namin yan kasi nakilala namin yung girlfriend niya. Ang girlfriend niya napakabait, napakabuti, napakahusay. So lagi namin sinasabi, wag mo nang pakakawalan yan. Kailangan pakasalan mo yan. Tumatanda ka na. Meron pa kaming ganun. Kaya pagbigyan natin ang ating gobernador. Ngunit, nandiyan pa rin ang Team Marcos. At mahalaga na maalala natin kung bakit importante ang Team Marcos. Ang Team Marcos binuo po namin, kinuha po namin. Ito po, lahat ng nakaupo rito sa entablado, kilala po niyo silang lahat. Matagal na po silang nagseserbisyo sa probinsya. Matagal na silang nagseserbisyo sa lungsod ng Lawag. Kaya hindi na kailangan masyadong ikampanya dahil titignan na lang natin yung record nila. At pakinggan lang natin ang kanilang mga salita kung anong mga plano para pagandahin pa ang Ilocos Norte. At kaya naman, kailangan makapili tayo na nakikita natin na may karanasan, na handa ng magserbisyo publiko, na ibinigay ang kanilang buhay sa serbisyo publiko para naman maging maganda ang patakbo ng Ilocos Norte. Para naman lahat ng ating mga ginagawa ay makikita at mararamdaman ang taong bayan. Kaya naman po, isa pang bagay kung bakit napaka-importante na maihalal. Hindi lamang ang isa o dalawa o tatlo sa Team Marcos, kung hindi ang buong Team Marcos, ay dahil po bilang Pangulo ninyo, napakarami po ang aming hinahanda na proyekto na dadalhin dito sa Ilocos Norte, dadalhin natin dito sa Region 1. Hindi lamang Ilocos Norte, kung hindi sa lahat ng mga Ilocano areas sa Northern Luzon. Ay marami kami. Teka, nakita ko yata nandito si Administrator Eddie Guillen. Alam mo po, yung dating mayor po ng Pidig, si Eddie Guillen, ginalinagay ko po sa NIA. Halika, may ka. Hello, sir. Nasa niya na po si Mayor Eddie. Administrator Eddie. Ibaga may proyekto tayo na para sa Ilocos Norte. Dagito yung proyekto tayo. Yes, sir. Actually, naimbaga na biyo kami na po. Dito Ilocos Norte ita, at the project tayo, number 1, dito Inisaip, Ilocos Norte, Ilocos Sur Abra Irrigation Project. Nakadakdak ka lang ang project po, ngamang padanom ti 2nd District, mostly 2nd District, pero may tatayo tayong 3 dam sa 2nd District, sir. Ito pong Nueva Era Dam, yung Madupayas, and then yung Tibangran sa may Bahado. There. Bukod doon, sir, mayroon pa tayong sisimulan sa Kabakaran Dam sa Pagudpud naman. Paliwanag mo yung contract farming na ginagawa ng NIA at saka ng Department of Agriculture. Okay, ito pong, dito yung contract farming kakabsat, dito yung sikat na programa tayo. Dito yung pinang-produce tayo ti BBM Rice. Impakita tayo kada ito yung contract farming, nga mabalin tayo nga tulungan, dito yung apo nga taltalon, nga mayangat tayo ti paragbiagda nga kastay kayat ni Presidente. Ngem, mapalaka tayo ti presyo ti bagas, ngem matulungan tayo may kantay ti machineries, may kantay ti rice processing system. Gusto nga tuwang-tuwa ang ating mga farmers po, sir. Thank you, Administrator Eddie Guillen ng NIA. Inuna po natin, pinag-uusapan po natin irigasyon, ang patubig, dahil alam naman natin, ang Ilocos Norte, agrikultura talaga ang pinakamahalaga ng ginagawa, ang pinagkikitaan ng ating mga kailian. Yan ang po ang mga irrigation. Sa irrigation pa lang yan.
Marami po tayong ibang idadalhin dito. Meron po tayong pagagandahin natin yung sa healthcare system natin, sa ating pagpagamot, yung mga hospital, yung specialty hospital na dati ay hanggang Manila lang, ay magdadala po tayo dito sa atin. At marami pong mga investor na gustong pumasok ngayon sa Pilipinas dahil pinaganda po natin ang investment dito sa Pilipinas. Ay, siyempre, hanggat maaari, ay dadalhin namin lahat yan dito sa Ilocos Norte para magkaroon tayo ng trabaho, para magkaroon tayo ng mas magandang kita, para mas maganda ang lawag, para mas maganda ang Ilocos Norte. Bakit ko binabanggit ang mga national program na dadalhin natin sa Ilocos Norte? Binabanggit ko ito dahil para maipaliwanag na mabuti na lahat po ng proyekto ng national government, kung hindi po maganda ang ugnayan ng national government at saka ng local government, napakahirap po. Ang kakayahan lang namin, yung may ibang ahensya namin hanggang region lamang. Yung ibang ahensya namin ng national government, yung iba hanggang probinsya lamang. Kaya't kailangan na kailangan pa rin namin ang tulong ng ating mga local government. Ngayon, presidente ninyo ay isang Ferdinand Marcos. Palagay ko, yung pinakamadaling lumapit kay President Ferdinand Marcos ay lahat po ng miyembro ng Team Marcos. Lahat po ng nakaupo rito, sa palagay ko dito lang sa Ilocos Norte pwede sabihin, lahat po na nakaupo rito sa entabladong ito, kaya po kumuha ng telepono at tawagan ako. Ganon kalapit ang aming pagsasama, ganon kalapit ang aming pag-uugnay para pagandahin ang Ilocos Norte. Kaya po, dagdag sa pagpili sa pinakamagagaling, sa pinakamahusay, sa pinakamasanay at pinakamagandang performance sa serbisyo publiko, bukod pa rin po ay hindi lamang sila ang magiging kakampi ninyo. Ang magiging kakampi natin ay ang buong national government na pinangungunahan ng inyong Pangulo. Maraming salamat po! Ibotos tayo! Amin na Team Marcos! Tustignina, kaday kaya amin na po. Once again, ladies and gentlemen, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.